beses po akong nagpakakuba sa abroad. Pinag-aral yung mga kapatid ko. Lahat tinulungan ko. Pero nung umuwi na po ako sa Pilipinas, wala nang mapala sa akin. Kaaway na ang turing sa akin. Parang ang sama-sama ko na. Alam niyo kung maibabalik ko lang, nag-ipon ako para sa sarili ko. Hindi yung lahat ng kapatid ko pinag-aral ko. Lahat ako ang tumulong para makapag-abroad sila. Pero nung wala na akong maibigay, para na akong basura. Welcome to... Kape muna tayo. Kamusta mga kababayan? Salamat sa Diyos at meron na naman po tayong isang mabuting pagkakataon na magkita-kita naman muli at dalangin ko pong parati sa Diyos na sana kayo ay lagi nasa mabuting kalagayan at ngayong araw na ito, isang concern ng ating mga solid subscribers at mga kababayan nating OFW ang ating sasagutin kasi ang katanungan po nila is this: saan daw ba mas maganda mag-settle or mag-retire? Mas maganda daw ba na uuwi na lang sila ng Pilipinas, magne-negosyo sila at doon na lang sila magse-settle or magre-retire? Or pupunta po sila ng bansang USA or Canada kung saan naroroon po ako at dito na lang po sila magse-settle or magre-retire? The good news is this mga kababayan. Ano man po yung inyong magiging desisyon, kung gusto nyo po dito sa Canada or sa Pilipinas, is wala pong mali doon sa inyong magiging desisyon. Kasi ang very important lang po sa inyong magiging desisyon ay dapat po nakahanda kayo for your retirement. Ano po ang ibig sabihin ng nakahanda? Nakahanda means meron po kayong enough fund to fund your retirement. Meron po kayong income source. Kasi alam naman po natin pag nag-retire po tayo, ano pong ibig sabihin nito? Ibig sabihin po nito, titigil na po tayo sa ating pagtatrabaho. Kung halimbawa po na we choose to stay here in Canada or gusto po natin pumunta dito sa Canada at dito po tayo magsesettle, meron po kayong pagkukuhaan na source of income for your retirement here. Ano-ano po yung mga yon? Meron po ditong tinatawag na Canadian Pension Plan at saka yung Old Age Security. Pero base po sa karanasan ng mga nandito sa Canada is it's not enough kung yung dalawa lang pong yun ang pagkukuhaan nyo po ng income source ninyo. Kaya po yung iba dito, nagsasave pa po sila ng separate account for their retirement na tinatawag po na RRSP or Registered Retirement Savings Plan nila. Para po meron silang enough fund to fund their retirement. Kaya kailangan po paghahandaan nyo po talaga yan eh. Ganon din naman po kung sa Pilipinas po kayo at sinabi nyo na doon na lang ako sa Pilipinas at magtatayo ako ng negosyo, maaari pong yung negosyong yun na itatayo nyo ang pagkukuhaan nyo ng inyong retirement income source nyo. At meron naman pong iba pa na mga pension plan dyan sa Pilipinas. Ang important nga lang po, kagaya na sabi ko, is handa kayo. Kasi kung hindi po kayo nakahanda, mga kababayan, mahirap po ang inyong magiging kalagayan. Kagaya na lang po nitong video na i-share ko po sa inyo. Kasi hindi naman po lahat na nagsesettle sa Pilipinas ay pinapalad o nagkakaroon ng magandang kapalaran. Meron po nakagaya nito na hindi po naging maganda ang kanyang karanasan. Kaya from this na video na ipapakita ko po sa inyo ay we have to think about this situation na kung sakali man na mangyayari sa inyo to, kasi ayaw po natin na mangyari ito sa atin mga kababayan, na yung ating pinaghirapan sa ibang bansa sa pagiging OFW, pag uwi po natin ng Pilipinas and expecting na yung immediate family pa natin ang ating magiging karamay kung sakali na meron po tayong pagdadaanan, katulad na lang po kung tayo magkakasakit mga kababayan. Kasi ang expectation po ng iba nating mga kababayan na pag uwi natin ng Pilipinas, and this should be
our expectation, normal na expectation naman po ito eh, 'di ba mga kababayan, na pag-uwi natin ng Pilipinas ay kung sakali man na kakailanganin na natin na tayo'y aalagaan eventually, ang mag-aalaga po sa atin ay yung immediate family members natin. Pero base nga po dito sa video at karanasan ng ating kabayan na ito ay hindi po naging maganda ang kanyang experience. Kaya kayo na po ang bahalang humusga sa videong ito na ipapapanood ko sa inyo, and then mag-leave na lang po kayo ng comment about this video. Kung meron po kayong suggestion, recommendation na maaaring makatulong doon sa mga kababayan natin na nais mag-settle at umuwi ng Pilipinas para maiwasan po yung ganitong klaseng sitwasyon. Kaya samahan niyo po ako at panuorin natin ang videong ito. 30 years po akong nagpakakuba sa abroad. Pinag-aral yung mga kapatid ko. Lahat tinulungan ko. Pero nung umuwi na po ako sa Pilipinas, wala nang mapala sa akin. Nananakit na po. Tas kung ano-anong salita ang maririnig mo. Pati yung anak ko, inano nila yan, yung binrainwash nila na wala akong kwentang ina, na kung ano-ano paninira ang sinasabi sa akin. Etong bahay po na to, naipundar ko to. Akong nagbayad ng lupa, pati yung bahay. Etong akong nagpagawa. Ang hinihingi ko lang ho, etong second floor. Second floor lang para yung 2 kwarto, mapaupahan ko. Meron akong pera para pambili ng pagkain. Dahil hindi naman ho ako umasa sa kanila. Yung ang sabi ng anak ko, pokpok daw ako sa Singapore. Tapos yung sira na daw ulo ko. Kasi nga, yung gusto ko lang ho na yung magkaroon ako ng sarili kong pagkakakitaan, etong 2 pinto, na 1,500 lang ang upa. Lahat ho ng ginagawa, yung mga aso, yung, ewan ko ba, kahit hanggang ngayon tinatanong ko sa sarili ko, bakit galit na galit sila sa akin? Kahit nanay ko, tinatanong ko, bakit galit na galit sila sa akin? Kasi wala na akong maibigay, kung ano-anong lahat ng pamangking ko, puro mga bastos. Alam nyo ba, lahat ng klase ng torture, naranasan ko dyan sa mga yan. Yung araw-araw, wala kang tsinelas dahil tinatago nila. Mga halaman ko, binubunot. Mga nilaban ko, binubuhusan ng sunrocks. Maliligo ka, papatayan ka ng tubig. Utos daw ng mga kapatid ko kasi hindi daw ako nagbabayad ng tubig. Marami pa po. Alam nyo, isa lang ho ang pinagpapasalamat ko din sa pag-abroad ko. Nagkaroon ako ng napakabait na amo na hanggang ngayon hindi ako pinabayaan. Hanggang ngayon sumusuporta sa akin. Gustong-gusto nila akong paalisin dito. Bakit ako aalis? Ako ang nagpundar ng bahay na to. Wala ho akong alam kung yun lang ho, yung buhat nung wala na akong maibigay. Yung wala na silang mapala sa akin. Alam nyo yung anak ko, pinag-aral ko yan sa Lyceum, culinary. Pinapunta ko pa yan ng Amerika para mag-OJT dun. Lahat binigay ko. Tapos laging sasabihin, wala akong kwentang ina kasi hindi ako nagpalaki. Siyempre, paano ko siya mapapalaki? Nagtatrabaho ako. Yun ho kasi ang turo sa kanya. Wala akong kwentang ina. Ang gusto ko lang naman ho, yung etong sa second floor. At saka alam niyo sa totoo lang, hindi naman na ho ako interesado dito eh. Paalis na ako talaga. Ang ayoko lang ho, yung nananakit sila. Nakita nyo naman ho yung video, di ba? Huwag mong pakailangan! Hindi sa'yo yan! Akin na, akin na. Hindi sa'yo yan! Huwag mong pakailangan! Akin na! Bakit mo
mo kukunin? Yung mga anak niya, napakababastos habang nandun siya nanonood. Tsaka sila, namihasa ng nananakit. Kasi yung nanay din ho niyan, meron din ho akong blatter dyan na binugbog din ako niyan kasama ng anak ko. Pinagtulungan ako ng mag-iina na yan. Yung yung tatratuhin nila ako ng tama, yung kahit wala na akong mabigay, hindi naman ako nanghihingi sa kanila eh. Nagtatrabaho ko. Buhat nung dumating ako dito, nagtatrabaho ako para sa sarili ko. Hindi ako nanghingi kahit kanino sa kanila. Gusto ko lang malaman bakit galit na galit sila sa akin. At saka meron ho akong para sa mga katulad kong OFW. Mag-ipon kayo para sa sarili nyo. Huwag nyong ibigay lahat sa pamilya. Kasi hindi kayo nakakasiguro na pag tumanda kayo at wala na kayong pera, aalagaan kayo ng mga yan. Katulad ng nangyari sa akin, nung wala na akong pera, halos kaaway na ang turing sa akin. Parang ang sama-sama ko na. Alam nyo kung maibabalik ko lang, nag-ipon ako para sa sarili ko. Hindi yung lahat ng kapatid ko pinag-aral ko. Lahat ako ang tumulong para makapag-abroad sila. Hanggang sa kahuli-huli ang pag-abroad ko, tumutulong ako sa kanila. Magulang ko, tinulungan ko yan. Pero nung wala na akong maibigay, para na akong basura para sa anak ko. Sana masaya ka. Masaya ka sa mga ginawa mo. Sana hindi rin gawin ng magiging anak mo yung ginawa mo sa akin. Sa mga kapatid ko, sana gumanda ang buhay nyo. At dyan sa mga pamangking ko, yung mga ugali nyo, baguhin nyo. Hindi yung napakasasama ng ugali nyo. Alam mo kung anong sabi ng nanay nila? Hindi bali daw manakit ang anak nila, wag lang sasaktan. Tama ba yun? At saka yung napakabastos, grabe. Mga private pa nag-aaral yung mga yan, pero parang walang pinag-aralan, mga walang modo. Tsaka yung wag silang laging nananakot ng tao, na akala mo ang husay-husay nila at ang gagaling nila. Sa nanay ko, dapat wala kang yung pinapaboran. Pantay-pantay ang tingin mo sa anak mo. Hindi yung may paborito ka. Tsaka yung dapat, di ba, ang magulang, dapat pag nag-aaway-aaway ang mga anak, nasa gitna siya. Hindi yung kinakampihan niya kung sino yung meron at meron siyang magiging pakinabang. So yan po mga kababayan, yung karanasan ng isa nating kabayan na umuwi po ng Pilipinas, na according to her nga, siya po ay nagpakakuba, nagpakahirap for 30 years as an OFW. And then nung nagsettle po siya sa Pilipinas, hindi po siya nagkaroon ng magandang karanasan. Ganito nga po yung kanya naging karanasan eh. We don't know the whole story. Pero, just the same, my message to you is this. Paghandaan po natin, mga kababayan, kung saan man tayong bansa magsesettle or kung saan man tayong bansa magre-retire. Kailangan po talaga ay nakahanda tayo. Yun lang po yung main message on my video. Kasi kung halimbawa naman po, hindi naman ganyan yung aking family. Alam ko naman yung family ko is aalagaan ako in the event na magkasakit ako. Kaya nga gusto nung iba na umuwi ng Pilipinas kasi iniisip nila na yung mga kamag-anak ko naandyan para suportahan ako. At dapat naman po maging ganun mga kababayan. Yung ating immediate family ay sila po talaga yung dapat na kasama natin in times of struggle, in times of difficulties, sa mga oras na kailangan natin sila. Kasi pamilyan po natin sila. At dapat naman po, lalo na kung magulang po natin yung ating aalagaan or yung magulang po natin ang ating makakasama, samahan po natin sila.
sa kanilang pagre-retire. Kaya nga po nagre-retire tayo eh. Kaya nga po tayo uuwi ng Pilipinas eh. Dahil yun po yung ating inaasahan. Nakapalit po ng ating paghihirap sa ibang bansa ay ma-appreciate man lang nila yung ating pinaghirapan doon. At hanggang dyan lang po muna mga kababayan for today. Kung meron po kayong mga comments, recommendation, suggestion doon sa inyong napanood na video, ay mag-leave po kayo. Feel free to leave a comment below. And I hope you like this video. If you do, please give it a thumbs up. And as always, more tips, informations, mga balitang katulad nito na ibabahagi ko po sa inyo kung sakali na makakasagap tayo ng ganitong klaseng balita. Kasi ang very important po sa mga ganitong balita, mga kababayan, is our learnings. Sasabihin ng iba, may matututunan ka ba dyan? Eh, hindi naman maganda yung pinalabas mo. Alam niyo po mga kababayan, maaring maganda or hindi man maganda yung ating napapanood. Ang important po ay yung mapupulot nating lesson do sa ating pinapanood mga kababayan. We have to learn from it. At sana wag din mangyari sa atin yung ganitong mga klaseng hindi magandang karanasan. So hanggang dyan lang po muna for today mga kababayan. Magandang araw po sa inyong lahat.